Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Umpisahan na po natin mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Attorney Kapman po mga tambay. Nanindigan po at madiin po niyang sinasabi na talagang walang krimen. Wala pong krimen na ginawa ang dating Pangulong Duterte dahil ito po'y trabaho. Trabaho po ito ng isang ama ng bansa, ng Commander-in-Chief na talagang bigyan po ng proteksyon, lalong-lalo po ako ang bansa mo ay nagiging narco-politics na, mga kababayan. Komentuhan po natin itong balita, mga kababayan. Painggan po muna natin. Umpisahan na po natin, mga kababayan. Inihayag ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na handa na sila para sa confirmation of charges hearing sa International Criminal Court o ICC na nakatakda sa September 23. Tinatayang aabot sa 5 oras ang kanilang presentasyon, tig 30 minuto para sa opening at closing statements at 3 hanggang 4 na oras naman ang nakalaan para sa oral presentation. Tatalakayin ng depensa ang mga legal na issue kaugnay ng umano'y pananagutan ni FPRRD sa mga paratang ng crimes against humanity kaugnay ng kampanya kontra droga. Gate ni Attorney Kaufman, walang krimeng ginawa si Duterte at tapat siyang naglingkod sa bayan sa loob ng maraming taon. Tama po yun, mga tambay. Tama po yung sinabi ni Atty. Kaufman at alam po yan ng mga Pilipino. Kahit po nung siya po'y mayor sa Davao. Tapat po siya naglingkod at puro po kapayapaan para po sa mga normal at mga hindi lumalabag sa batas ang kanya pong pinoproteksyonan. Hindi po ba? Trabaho po yan na isang lingkod bayan na proteksyonan mo at ilayo mo sa masasamang tao ang iyong nasasakupan. Lalong-lalo ang iyong bansa na nasasakop na at nakukubkub na ng narco-politics ang ating bansa. At bago po natin bago po natin ipagpatuloy mga katambay, ay painggan naman po natin dahil nga po yung kasing nagkidnap po kasi na grupo sa dating Pangulong Duterte. Nung panahon po na hindi pa kinikidnap ang dating Pangulong Duterte, ay sobra po ang paghanga nila. At talagang hindi nila makakalimutan yung ginawa ng Pangulong Duterte, ng dating Pangulong Duterte sa pamilya nila. Pero nung maupo na po bilang Pangulo, iba na po. Yung hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila, sa buong angkan nila na pagpapasalamat kay dating Pangulong Duterte, ang iginanti pa po nitong pamilya na ito ay ipatapon na parang hayop sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague. Painggan po natin mga tambay kung paano po tumanaw ng utang na loob ang pamilyang ito sa pamilya Duterte. Painggan po natin itong interview po na recorded ni Katonying. Painggan po natin si Katonying. Walang sounds. Ayusin po natin. Walang sounds Ayusin po natin. Nasa lagyan natin ng sounds. Ayun. Meron man na. Yan, ito na po. Lagyan natin ng sounds. Ito na po mga tambay, yung pamilyang magaling po at mahusay tumanaw na utang na loob. Ito po. Kailangan ko itanong to. Kung meron man pong isang bagay na sa inyong tingin ay tinatanaw nyo ng utang na loob sa Pangulo, sa Presidente o sa pamahalaan na ito, ano po yun? Kung meron man Well, yung kanyang isa personal o sa politika? Personal po, personal. Siyempre, pinakamalaking ginawa niya para sa amin, yung paglibing ng aking ama sa libingan ng mga bayani. Yun ang pinaka-importante para sa amin, para sa pamilyang Marcos, siyempre, at matagal na namin pinaglaban yan At ngayon pa lang, kahit na yung ibang presidente na nakaraan,
kahit sa tinuturing nga namin kaibigan at sinasabi gusto nilang gawin o papayag sila. Si President Duterte lang talagang ang nanindigan dun sa kanyang unang salita na dahil nasa batas siya, nasa rules yan, dapat dapat malibig si Marcos sa libingan ng mga bayani. Hindi habang sa kasaysayan ng pamilyang Marcos, di na namin makakalimutan yan. Kumbaga siya lang yung nangako sa inyo na tinupad. Parang ganun. Sa lahat ng iba, sinasabi, gagawa natin ng paraan, titignan natin. And siguro sincere naman talaga sa iba, pero syempre may puwersa ng politika. Yan po mga tambay, narinig po natin kung paano po tumanaw ng utang na loob ang pamilya Marcos sa pangunguna po ni BBM. Mahusay po silang tumanaw ng utang na loob. Inano lang po natin. Kaya nga po ang dating Pangulong Duterte sa pagtanaw po ng utang na loob na kailanman po ay hindi na nila makakalimutan. History na sa kanilang lahi ang pagtanaw po ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte. Dahil tanging dating Pangulong Duterte lang po ang nanindigan para mailibing ang kanyang ama sa libingan ng bayani. Marami po silang kaibigan, kahit mga nagdaang Pangulo, maraming pinangako. Pero wala pong nanindigan at tumupad. Maliban lang po sa isa, ang pinatapon na parang hayop sa Netherlands, sa The Hague, mga tambay, sa ICC, na walang due process. Nakita nyo po, yan po ang history ng gobyerno natin ngayon, mga kabayan. Kaya nga po yung sinasabi nga po ni Atty. Kapman, totoo po yun, mga kababayan. Wala pong krimen na nagawa. Trabaho po yun, hindi po krimen na may tuturing po yun. Dahil po, ang sinugpo ni dating Pangulong Duterte, kahit po ibalik tanaw natin, hindi po yun instant. Hindi po pagpitik ng kanyang daliri ay Antimano'y ginawa niya ng Antimano, yung war on pulburon. Hindi po ganun. Nangangampanya pa siya, hindi pa siya Pangulo, nag-warning na po siya. Tigilan nyo na yan. Hindi maganda yan. Masama yung ginagawa nyo. Hindi po ba? Masamang bisyo yan, pulburon. Hindi po ba? Hindi naman po instant na Antimano'y pag-upo niya, walang warning. At sa katotohanan po, di po ba, napakalaki po ng porsyento na nagbagong buhay ang mga ito. Yung mga hindi po nagbagong buhay at yung sinasabi po na natsugi, karamihan po dyan ay mga bata-bata ng mga narco-politics. Ginagamit po nila yan. Mga asset nila, mga tulak nila. Hindi po ba? Mga taga-benta nila. Hindi po ba? Mga bata-bata nila. At sila rin mismo umano ang mga tsumugi dyan para po mailigtas at hindi sila ikanta. Hindi po ba? Realidad. Hindi po ba? Logic. At yung ginawa po ni dating Pangulong Duterte, nung siya po'y umupo, talamak na talamak po ang problema ng bansa. Grabe. Recorded po yan. Naka-record. Sa panahon po ni dating Pangulong Gloria Arroyo, ang natsugi po na sinasabing EJK ay mahigit 90,000 sa kanyang panunungkulan. Hindi po ba? Napakaraming krimen. Hindi po ba? At sa panahon naman po ni Pinoy na nagpapabagsak sa mga Duterte sa pangunguna po ng dating DOJ Secretary na nagkaroon din ng kaso sa pulburon at nakulong. Ilan po ang natsugi sa kanilang EJK? Mahigit 85,000 sa loob ng 6 na taon. Napakarami. Pero wala pong yaw-yaw dito ang human rights. Diyan po tayo magtataka. Pati ang ICC. Unbelievable. Kaya nga yung ginagawa nilang panggigipit, pamumulitika, lalong-lalo ang pamilya na napakahusay magbigay ng utang na loob at tinatanaw nila ng malaking utang na loob sa dating Pangulong Duterte ang ginawa sa kanyang ama, na history na po yan, kasaysayan, pero nagbigay din po sila ng history at kasaysayan dahil sa pagtanaw ng kidnapping umano.
ang ginawang pagtanaw ng utang na loob. Nung tumanaw ng utang na loob, pinakidnap umano at pinatapon gamit pa ang pera ng taong bayan sa ICC. How much? How much kaya? Yan po ang mga tanong ng mga Pilipino eh. Kaya dito po mga tambay, yung darating pong sinasabi po ni Attorney Kapman, ito pong confirmation of charges na pagdidibatihan po ng grupo ni Attorney Kapman at syempre po ng mga nag-aakusa na sinasabi po na meron daw pong sasama o sinasabing makikiisa dito sa sinasabing napakarami raw pong chinugi ng dating Pangulong Duterte ay mahigit daw po 300 na mahigit 300 na mga biktima ang makikilahok pa nga di ba? Ang tanong, sino gagastos? Sino gagastos? Dito sa mga karamihan po rito umano ay makakaliwa. Nasa kaliwa dahil lang talagang ang talagang nakipagsabwatan po umano ang gobyerno ay sa makakaliwang grupo umano. Kaya karamihan po ng mga nagsampa dahil hindi naman po nila kinasuhan sa ating bansa. Ipinatapon na wala pang kaso sa ating bansa. Instant. At ngayon pa lang sila nangangalap ng sinasabing mga witnesses o ebidensya sa loob ng mahigit 5 buwan na ito'y kinidnap at pinakulong at pinatapon. Ganyan po katindi yung mga tao na yan. At yung sinasabi nga po natin, madalas, nasaan yung 30,000 na pinagmamalaki nila? 30,000 ang pinagmamalaki yan gamit ang mga malalaking media. Malalaking media ang nagpakalat niyan. Mahigit 30,000 daw po ang natsugi. Nasaan yan? Kaya nga nagtataka tayo eh. Kung mahigit 30,000 yan, bakit 300 lang yung sinasabing makikiisa? At tatayong mga witnesses. Nakakapagtaka naman. Sa dami-dami na sinasabing lang mahigit 30,000, bakit 300 lang? Ni hindi man lang naka 15,000 kahit kalahati man lang. Unbelievable. Samantalang yung mga chinugi, lalong-lalo po nung martial law. Di po ba? Dahil nung martial law, nung panahon ng tatay na pinalibing, yung pinalibing na tatay, ilan po na tsugi nung martial law? Hindi raw po bababa ito ayon sa human rights nung panahon po ni Pinoy si Gascon. Di ba? Na-vlog na po natin ito eh. Gaano po karami ang chinugi nila? Mahigit 250,000 daw po during martial law nung pinalibing sa libingan ng bayani. At itong mga makakaliwa na nagmamagaling, akala mo mga santo at kay lilinis. Gaano naman po karami ang chinuchugi nito? Yung nag-aakusa sa dating Pangulong Duterte. Ang grupo po ng makakaliwa sa ating bansa, sa pangunguna po ng NPA, ang chinuchugi po niyan, taon-taon, ayon po yan mismo sa dati nilang mga kasamahan na si Ka Eric, ay hindi po bababa sa 200 a year. 200 a year. Kasama na po dyan ang ating mga men in uniform, mga kasundaluhan, kapulisan, at syempre po, pati po ang ating mga anak na kabataan, at meron din po mga katutubo nating mga kababayan kung saan po nahandyan ang mga salot na yan. Hindi po ba? At mahigit 50,000 na po. Mahigit, ayon kay Ka Eric, mahigit 50,000 na po ang nachuchugi ng mga tarantado na yan o mga salot na yan sa ating bansa, mga kababayan. Pero wala pong yaw-yaw dyan ng human rights. Wala. Hindi uso yan sa kanila. Dahil ang human rights po ay para lang po sa masasama. Kumakampi po ang human rights sa Pilipinas para po sa masasamang tao. Hindi po para sa mabubuting tao at mga nabibiktima ng masasama. Ganyan po kawawalang hiya. Umano. Nagpapakademonyo na at nagpapakawalang hiya na ang mga human rights sa atin umano. Mga kabayan, mas pinoproteksyon na nila ang masasamang tao kaysa sa mga mabubuting mamamayan. Kaya nga yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, totoo po yun. Trabaho po ng isang commander-in-chief yun. Wala siyang kasalanan. Kahit maliban na lang po, hindi po kasi gagawin ng isang Pangulo kung ikaw po ay weak.
Pagka kasi po ang Pangulo ng bansa ay weak, hindi po gagawin na proteksyonan ang matitinong Pilipino sa ating bansa. Lalong-lalo po kung may karga-karga pa tong pulburon at coke. Hindi niya po gagawin yan. Mas dadami po ang gago at mga walangya at masasamang tao sa ating bansa pagka ang leader mo ay weak. At dadami rin po ang mga demonyong magnanakaw na politiko pagka ang leader mo ay weak. Hindi po ba? Kaya yung ginawa ni dating Pangulong Duterte, yun po ay trabaho ng magaling at matino at may yagballs at may paninindigan na leader ng bayan. Trabaho po yun na proteksyonan mo ang iyong bansa, lalong-lalo sa mga terorista, makakaliwa. Di po ba? At nahandyan pa yung mga pulburon lord. Di po ba? At yung mga addictus sa pulburon. Hindi po ba? At sari-saring krimen dapat proteksyonan. At napakarami pang puproteksyonan, hindi lang po saan? Sa mga magnanakaw na nasa gobyerno. At pati magnanakaw sa buwis, nandaraya sa buwis ng mga oligarkiya. Hindi po ba? Napakaraming kinalaban. Inayos ang bansa. Pinoteksyonan ng mga Pilipino. Kaya nga po, tama-tama yung sinasabi ni Atty. Kapman. Sa buong paglilingkod ni dating Pangulong Duterte ay wala siyang ginawang mali sa kanyang paglilingkod sa ating bayan. Trabaho yun ng matino at tunay na lingkod bayan sa isang bansa. Proteksyonan mo ang iyong mamamayan. Numero! Lalong-lalo kung ang iyong mamamayan ay matitinong tao at mabubutit sumusunod sa batas. Yung mga nang problema na yan, yung nagsinasabi ngayon na nagkakaso sa dating Pangulong Duterte, yan po ay number 1, mga hindi sumusunod sa batas. Salot ng lipunan umano. Mga salot umano. Walang binibigay na kaginawahan at tulong sa ating bansa. Perwisyo pa! Pagka minalas-malas, machuchugi pa tayo ng mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Kaya yung ginagawa ni dating Pangulong Duterte, kung talagang malaya at meron kang soberenyang bansa, hindi ka dapat pasukan ng ganitong International Criminal Court. Hindi po ba? Bakit mo pangihimasukan ang isang bansa na malaya at may soberenya at ginagawa ng leader na katulad ni dating Pangulong Duterte na proteksyonan ang mahigit 100 milyong Pilipino na hindi malulong dito sa bisyo na pulburon. Hindi po ba? Pati mga anak namin, mga anak ng mga kababayan nating OFW, hindi malulong at mailayo rin sa mga terorista, makakaliwa, na ang ating mga anak ay makuha pa nila at maging kasapi ng mga demonyong yan umano. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, kung ang ICC lang ay hindi po ito nadidiktahan ng pera at salapi ng Pilipino, kung wala itong suhol na nanggaling sa ating gobyerno, lalabas po ang katotohanan at talagang iiral po ang hustisyang tama. Hindi po mali. Di po ba? Dahil unang-una, yung pag-aresto nila ay sablay na. Sablay na po yung pag-aresto eh. Dahil unang-una, pati yung Rome of Statutes nila, hindi nasunod. Di po ba? Ano sinasabi ng Rome of Statutes nila? Bago nila kunin ang isang akusado, ay kailangan nililitis muna yan sa bansa kung saan nahandun yung sinasabing napakaraming ginawang krimen. Nangyari po ba yan kay dating Pangulong Duterte? Nilitis ba siya sa Pilipinas? Nagpapangsyon ang ating judicial? Napakarami nating justices? Buhay na buhay at gising na gising ang mga justices natin? At bukas ang ating Korte Suprema? Ang ating mga lower court? Hindi po ba? Ang mga piskal natin, bakit hindi sila nagsampa ng kaso? Kasi, pamumulitika. Dahil nga po merong gobyerno ngayon sa pangunguna po ng napakahusay tumanaw ng utang na loob na pamilya sa pangunguna ni BBM na kailanman ay hindi niya makakalimutan ang ginawa sa tatay niya na pabor na mailibing sa libingan ng bayani. Kaya nga po si BBM, pagka ito po ay wag naman sanang matsugi, baka po ipalibing din yan sa libingan ng mga bayani.
Dahil napakagaling na presidente sa kasaysayan ng bansa. Blood control pa lang, napakarami niya natapos. Natapos po ba? Ano po natapos sa flood control? Hindi po yung flood. Dumami po ang flood. Hindi po na-control, mga bayan. At hindi rin po nila na-control ang korupsyon. Yan po ang proyekto nila. Hindi namin kayang kontrolin ang aming korupsyon. Kaya nga po, puro korupsyon ang nangyari po sa flood control. Nakita nyo po, yung pala, isa pa lang yan. Sa dami ng issue niya. Kaya yung sinasabi nga po natin, ilagyan mo ng comparison, leader sa ating bansa. Sino ang magugusto ng matinong tao at matinong Pilipino? Yung panunungkulan ng 6 na taon ni dating Pangulong Duterte na binigyan tayo ng security, protection at napakarami pang ginawa. Meron pa tayong pandemya, meron pa tayong giyera sa Marawi, at meron pa tayong sinasabi pong problema po sa ekonomiya dahil nagkaroon tayo ng pandemya ng ilang taon. Pero sa kabila nun, nagampanan niya ng tama ang kanyang pagiging presidente at nabigyan pa tayo ng napakaraming proyekto na build na natapos. Ngayon po, anong klase pong presidente meron tayo ngayon? Mag-4 na taon na, mga kababayan. Ano po ang naipagmamalaki sa atin? Wala tayong pandemya. Wala tayong giyera katulad sa Marawi. Ano po ang achievement ng 4 na taon ng Pangulo ngayon na marunong tumanaw ng utang na loob? Mga kababayan, sige nga. Ano po? 5,500 flood control plus napakaraming ghost project plus pinakailaman pa ang ating reserve gold umano. Pati ang ating mga kapera sa GSIS, SSS, PDIC, at ang pera ng mga contributor ng mga Pilipino. Kababayan natin. Saan? Sa PhilHealth. Dinisgrasya pa. Nakuhanan pa ng mahigit 60 billion. At gusto nga nating maibalik ito. Iniintay na lang natin ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi po ba? At yung tinanggalan pa nila ng subsidy para makatulong sa mga Pilipino na kapos, katulad nating mahirap, na wala tayong panggastos, pang-ospital. Tinanggalan pa ng subsidy na mahigit 75 billion kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Ganyan po katitindi. Maglingkod, ha? Nakita nyo po maglingkod? Ikumpara mo sa pinatapon na pinapatungan na isang damokal na issue na sinasabing ito'y napakaraming chinugi sa pulburon. Samantalang sila ang isang damukal na chinugi magmula sa kanyang ama. Hindi po ba? Sa panahon ni Gloria, sa panahon ni Pinoy, hindi po ba? At yung police record nila mismo, mga kapulisan natin, at sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, di ba? Nasa 5,000 lang po mahigit ang krimen at kasama pa po ron ang mga chinugi ng NPA. Hindi po ba ng mga terorista? Pero ngayon sa panahon natin, mga bayan, kasi po umiiral po kasi ang pera, mga bayan. Kasi kung hindi po politika ang ginawa nila, hindi naman po kayang kunin ng ICC yan eh. Si dating Pangulong Duterte. Kung ang ICC lang po ang kukuha, never pong makuha yan. Dahil una-una, bakit mo kukunin na isang dating Pangulong Duterte kung walang kaso? Walang kaso sa Pilipinas. Tapos ang magkakaso ICC, wala nga kaso. Hindi po ba katarantaduhan yan? Kaya nga lang po, sa sobrang napakagaling tumanaw ng utang na loob, mismo administrasyon po ngayon ng binagawang Pilipinas ang nakipagsabwatan. Eroplano pa ng ating bansa. Tayo pa gumastos. Pati ang mga kapulisan, mga naghudas at nagtraidor sa dating Pangulo ay nagawa nila dahil po sa sinasabing pakinabang, kapangyarihan na makukuha nila umano na pangsandalian lang at hindi naman pangmatagalan. Hindi po ba? Kaya dito po mga tambay, naniniwala po inyong lingkod, si Kamanong, 100% po mga bayan, naniniwala po inyong lingkod na talagang walang krimen
na nagawa ang dating Pangulong Duterte. Unang-una, ang kanya pong ginawa ay trabaho po yan ng isang magulang, pangulo, tatay, na pinoprotektahan mo ang iyong mga anak, ang iyong bansa na mahigit 100 milyon Pilipino, pinoprotektahan mo sa masasamang tao. Choose nila yon. Choice nila yon na maging masama sila. Hindi po ba? Kasalanan po ba ni dating Pangulong Duterte na nagpakasama sila? Nagpakalulong sila sa mga masamang bisyo? Kasalanan ba ni dating Pangulong Duterte yon? Nag-warning siya? Tigilan nyo na yan. Pag hindi nyo tinigilan yan, di po ba? At hindi kayo nagbagong buhay, pasensyahan tayo. Kasi trabaho ng isang presidente na ang bansa ay malinis at mabigyan nga po ng proteksyon tayong matitino. Di po ba? Ulit-ulitin ko, proteksyon nating matitino. Hindi proteksyon ng masasamang tao ang pinoproteksyonan ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po, totoo po yun. Wala siyang nagawang krimen. Dahil puro kriminal na po yung nililinis ng bansa. At karamihan pa naglinis sa ating bansa ay mga bata-bata pa nila. Di po ba? Yung sinasabing mga taga-benta nila, tulak. Dahil marami po tayong mga men in uniform. Hindi naman lahat na nasangkot. Ginagawa pong extra income nila ang pulburon. Dahil nga po, talamak at laganap nung panahon nila. Kaya lang po nabago at na-stop dahil nga po dumating na po ang taga Mindanao. Hindi po ba? Si dating Pangulong Duterte na may bayag, may balls, at lahat ay nagawa niya ng paraan, pati ang mga mandarambong, ang mga oligarkong mga niwalangya, tinarantado ang mga buwis, niluko ang sambayan ng Pilipino, tinarantado ang mga Pilipino dahil po sa pera at kayamanan ay kaya po nila pagtakpan ng kanilang kawalangian. Di po ba? Nasingil ni dating Pangulong Duterte lahat. Di po ba? Lahat ng mga may utang sa ating bansa, sa gobyerno. Kaya nga napakarami niya naging proyekto dahil nagamit niya lahat yung mga katarantaduhan at kawalangian ng dekada-dekada nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Hindi po ba? Ngayon po ba, mga kabayan, sa tingin nyo po, nakakasingil po ba sa mga oligarko? Kaya ng tamang buwis ang nakaupo ngayon? Idinagdag lang po natin yan, mga kabayan. Kasi napakawalang hiya na po kasi nangyayari sa ating bansa. Ibinauna po tayo sa utang eh. Mahigit 7 trillion ang naidadagdag na po sa utang natin na wala po tayong nakitang proyekto. Ang nakita lang po natin, kidnapin ang dating Pangulong Duterte at patapon sa ICC. At sampahan ng isang damukan na sinasabi nilang paninira at kaso rito na gawa-gawa nila umano. Di po ba? At isang damukan na korupsyon ang nakita natin. Kaya mga kabayan, sana po dito po sa darating na paghaharap nila sa September 23, I think, ay dito po sa confirmation of charges na magkakaroon po sila ng mga debate rito at argue, siyempre po, questionin po yan, lalong-lalo po ng legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Ito pong team ni Atty. Kapman ay questionin po lahat yan. Sana po, mga kabayan, umiral po at ang batas po at ang umiral po ay ang katotohanan. Hindi po ang kasinungalingan dahil po natatapalan ng malalaking numero ng pera at baka may ginto pa umano. Sana po, mga kabayan, at hindi naman po papayag ang majority ng Pilipino na walang hiyain po tayo ng mga demonyong mga politiko na yan at naipagsabuatan pa yata ang ICC sa mga demonyo at napaka walang hiya na mga politiko umano sa ating bansa. Sa pangunguna pa yata ng sinasabing may utang na loob na tinatanaw na habang buhay nilang hindi makakalimutan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa pamilya nila at lalong-lalo sa tatay niya. Mga kababayan, pasensya na po mga kababayan, medyo napahaba po ang ating komento.
Dahil sa dami po na nangyayari na anomalya, korupsyon, pamumulitika, ay talagang masasabi na po natin lahat dahil lalabas at lalabas sa ating mabibig ang ginawa nila ng 3 taon mahigit na wala po tayong nakitang kaginhawahan na binigay po sa atin. Ang guminhawa po ay sila. Yumaman po sila ng yumaman lalo. Sumobra po ang yaman nila. Lalong-lalo po yung mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. At yumaman din, mga kabayan. Sa tingin ko, komento ko lang po mga tambay. Yung mga justices o sinasabing mga prosecutor, yung mga judge o prosecutor ng ICC, komento ko po, mukha rin po nagsiyaman. Mukha rin po nagsiyaman sila. Umano. Mukha po yatang napakaraming pera po ang naisapal o nadagdag sa kanilang mga bank account. Ito pong mga prosecutor po ng ICC na tumatayo pong mga prosecutor ng dating Pangulong Duterte. Kasi, bakit ko po nasabi? Yung ginawa nilang proseso, pagtanggap sa dating Pangulong Duterte, ay hindi po kayang gawin yan ng matino na sumusunod sa proseso ng batas. Kung ikaw ay sumusunod sa proseso ng batas, never mong gawin yung ginawa kay dating Pangulong Duterte na walang due process na binigay sa kanya na pag-aresto. Kaya lang, kung ito po ay maraming perang involved na matatanggap yung pinagdalahan nila, kaya po nilang lunukin kahit mali ang proseso ng batas. Hindi po ba? Dahil po iba po ang kinang ng ginto at iba rin po ang kinang ng pera, mga kababayan. Komento ko po yan. Hindi naman masama magkomento, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan. At syempre po, sa ating po mga subscribers, thank you po sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po sa inyong tambayan, thank you po mga kababayan. Mabuhay po kayo. At syempre po sa mga nakagusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok, maraming salamat po mga kababayan. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng pakape sa inyong lingkod na may kasama pang gatas. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi Vlog, si Rosalina RK Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arfel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., si Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, at si Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, si Eric Hershio ng Canada, Kingston 123 ng Hong Kong, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo at ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, yung mabisa po nating sandata, lalong-lalo po sa mga masasama na gumagawa po ng kasamaan sa ating bansa at syempre po sa pamilya Duterte, sa dating Pangulong Duterte, na talagang grabe po ang ginawa nilang panggigipit. Ang mabisa po nating maitutulong po mga kabayan ay magkaisa po tayo magdasal. Isama po natin sila sa ating mga dasal na sila po maingatan. Ang Vice President ng pamilya Duterte, siyempre po ang Vice President, maingatan po sa mga magtatangka ng masama sa kanya, maingatan po siya. At ang dating Pangulong Duterte, siyempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po siyempre sa ating bansa at mailayo po sa kasamaan. At siyempre po, sana po yung magiging desisyon po ng ICC ay pumabor po sa katotohanan, hindi po pumabor para sa pera, mga kababayan. Sana po ay magkaroon po ng himala at talagang ang hustisya po ay manaig, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At muli po mga tambay, tayo rin po ay mag-ingat at magdasal na tayo po ay maingatan ang ating buong sambahayanan. Ingat po. Sa muli po mga tambay, maraming salamat po. Bye-bye!